Ating balikan po ang 24 na taon na pong nakalipas. Ito po'y naganap July 10, year 2000. Hey everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po pag-uusapan natin, ating pong tatalakayin ang kwento sa buhay po ni Miss Beverly po. Siya po'y nakatira sa Barangay Payatas, Philippines. Ito po'y true to life story na nagaganap po. Pamagatan po natin ito mga tabing DR ng The Payatas Tragedy, kung saan po ang lugar po na ito ay pinapangalan ng Lupang Pangako or The Promised Land, kung saan ito po'y lugar ng massive landfill. Dito po inilagay ang 10 hectares dam site or landfill. Ating balikan po ang 24 na taon na pong nakalipas. Ito po'y naganap July 10, year 2000. Maagang bumangon si Beverly dahil mayroon silang usapan ng kanyang mga kaibigan na sila ay mamumulot ng basura sa landfill para kanilang ibinta dahil mayroon silang group project, ngunit hindi sila makabili ng nais para sa kanilang group project dahil wala silang kapera-pera. Hindi nila pwedeng mahingian ng kanilang mga magulang dahil ito din ay umaasa lang din sa nahahalukay nila doon sa dam site at doon kinukuha ang kanilang pagkain at mga pang-araw-araw na pangangailangan. Naramdaman niya na ang kanyang tiyan ay nais niyang mainitan, pumunta sa kusina, naghanap ng kape, asukal, ngunit wala ito. Tingnan niya ang lagayan ng kaldero, kaserola, wala ding pagkain, at inikot niya ang kanyang paningin sa paligid at nakita niya tulog pa ang kanyang mga magulang, tulog pa ang kanyang mga kapatid na dalawa, at alam niya na magigising ang kanyang tatay ng 6 o'clock upang pupunta doon sa dam site at kukuha ng mga pwedeng mapakinabangan at maibinta para makabili sila ng kanilang aalmusalin. Ito ang tunay na buhay ni Beverly. Salat sila sa lahat ng bagay. Lahat ay hinahanap nila sa basura. 3 silang magkakapatid. Siya ang panganay. Siya ay first year high school. Ang sunod sa kanya ay grade 1 at ang sunod ay wala pang 1 year old. Kaya pagdating sa eskwela, napakasipag ni Beverly. Naglalakad siya papunta ng school. Minsan wala pa siyang almusal. Aalis na siya. At wala siyang baon, makakarating lang ng school. Dahil alam niya, sa pag-aaral makatapos, ito makakaahon sa kanila sa hirap. Narinig niya ang tawag, Beverly, Beverly, halika na, tanghali na tayo. Ah, ang aking mga kaibigan nandyan na. Binilisan nila ang kanilang lakad para makarating agad sila sa landfill, para sila ang mauna pagdating doon, dahil alam nila pagdating ng truck ay marami silang makukuha doon. Malayo pa sila sa dam site ay nakikitaan nila ang truck ng basura. Tumatakbo na sila, binilisan nila ang pagtakbo para pagbuhos nito ay makikita at nandoon sila. Pagdating nila sa dam site, wala silang sinayang na sandali, kinuha nila ang kanilang sako at naglagay na sila ng mga mapakinabangan pa. At nagtanong sila sa driver ng truck kung anong oras na. Ang sabi ng driver, 6 o'clock pa lang ng umaga. Kaya nagmamadali sila para pagbukas ng junk shop ay nandoon na sila. Nabinta ang kanyang kalakal ng 200 pesos. Tuwan-tuwa sila, pinapambili na sila ng project. Nung pauwi na siya, may dala na siyang bigas at nasalubong niya ang kanyang ama. At nagpaalam siya sa kanyang ama na kung pwedeng matulog siya doon sa kanyang kaklase dahil may gagawin silang group project. Natapos nila paggawa ang project nila, nagrupo sila, ay alas 12 na ng hating gabi. Nagising si Beverly ng alas 4 madaling araw, nakarinig siya ng tunog ng isang malakas na parang eroplano. Tumakbo sila sa may bintana at nakita nila ang gabundok na basura ay gumuho. Umiiyak si Beverly sa pag-aalala dahil yung paanan ng gabundok na basura ay napakaraming bahay na nakaikot at isa na roon ang kanilang bahay. Tumakbo si Beverly at sa kanyang dinadaanan, nakita nila yung mga sasakyan ng mga rescuer. Maraming nare-rescue na ng mga tao na nahukay nila, na buhay pa na tatakbo nila sa hospital. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay nakita niya wala na ito, natabunan na ito ng basura. Ang sabi niya, nasaan ang aking mga magulang? Ang aking mga kapatid? At nakita niya na may naguhukay na sa kanilang lugar na isang bako. At nung maghukay ito, nandoon nahukay nito ang kanyang nanay. At sunod na nahukay ay ang kanyang ama. Pero ang dalawa niyang kapatid na maliliit ay hindi na ito nakita pa. Anong nangyari? Tatay, nanay, bakit niyo ko iniwan? Tatay, nanay. Nagsisigaw, nagiiyak si Beverly. Nagsigaw siya ng sigaw. Paano na ako? Paano na ako?
Ang 50 talampakan na gabandok na basura ay tumabon sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kapatid, kung saan ito'y katumbas ng 5 palapag na gusali. Binalikan ni Beverly ang mga alaala noong kasama pa niya ang kanyang mga magulang. 1980 sila lumipat, nirelocate sila ng gobyerno. Taong 1988, nang magsimula itong tapunan ng gobyerno ng basura. Noong una, konti pa lang, ngunit padami ng padami hanggang sa gabundok na. At doon na rin nagsisimula na kumuha ng hanap buhay ang mga kalapit kapitbahay namin, kahit ang aking mga magulang. Doon nagsisimula na umaalingasaw na ang amoy na galing sa basura. Napakarami ng langaw, kaya nagkakasakit yung mga kapitbahay namin, lalo yung mga bata. Pagkatapos malibing ng kanyang mga magulang, nagbigay ng tulong ang gobyerno finansyal para sa kanilang panimula. Tinulungan siya ng mga kapitbahay para makatayo kahit maliit na tahanan. At marami pang tulong ang dumating doon sa mga naapektuhan sa pagguho ng basura. Sa mga tulong na kanyang natanggap, nagsimula siyang bumangon mula sa kanyang kinasadlakan. Nagsimula siyang magtinda at nagtayo siya ng maliit na sari-sari store. Dito niya kinukuha ang kanyang pangangailangan sa araw-araw. Pinatigil ng gobyerno ang pagtatapon ng basura sa Payatas Dam Site. Pinaganda ito at ginawang lugar ng mga siklista. Kung ating tingnan sa ngayon, ang lugar ng Payatas Dam Site ay napakaganda na, maaliwalas, mapuno, green city na, at marami ng ibon na nagliliparan at nagdadapuan. Sino po bang mag-aakala na yung dating lugar ng Payatas Landfill ay naging urban park for cycling activities? Hindi lang sa mga nagbibisikleta, kundi pati na sa mga joggers, nag-exercise, at nais ng outdoor activities. Sa mga nais pong mamasyal sa Payatas Bike Park ay may mga dadaanan kayong pagpipilian. Mayroong aspaltong daan, mayroong off-road, at mayroon ding daan para sa mga beginners na nais na mag-practice lamang. Sa inyong pagpapadyak ay makarating kayo sa lugar na kung saan isang napakagandang view na nakaharap sa Sierra Madre Mountain at saka Lamisa Dam. But for Beverly, this place will forever hold a special significance. It has become a source of strength, fueling her determination to live a fulfilling life. Kaya mga kabing-DR, nawa ang kwento ni Beverly, ang journey ni Beverly, inspire us all to keep pushing forward no matter the obstacles. It is possible to rise above and create a brighter future. God bless you all. Love you po.